Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Leads. Sabi niya, Kimpaw fan ako pero I feel there is nothing wrong kung magbatian sila. Hindi maganda na hindi sila nagkakasundo. Nasa isang network lang sila, makitid lang ang isip na mga ayaw silang magkasundo na para bang batang isip. Maraming salamat po sa komento, Ginang Leads. Yes po, tama kayo dyan. Wala naman pong masamang magbatian po sila, pero batian lang. Wala nang beso-beso sana. Kung totoo man nga po, yung mga kumakalat na balita, pero wala naman po ako nababalitaan or nakikitang video na nagbesa sa Paula Avellino dito kay Janine Gutierrez. Kasi mga panatiko lang naman po ni Jay ang nagkakalat ng tungkol dito, pero wala po talaga akong video na napapanood na nagdikit sila or nagbeso sila together. So naunawaan ko naman po yung ibang fan na dapat lang talagang ipagkaila, 'di ba? Si Paula Avellino, dahil alam naman natin medyo hindi po maganda talaga yung naging mga karanasan ng ibang fans and the Chinita Princess sa kamay nitong si Jay, kaya gano'n na lamang po ang galit nila. Pero kung batian lang naman, wala naman pong problema doon mga kakimpaw, 'di ba? Kasi kailangan naman talaga ni Paula Avellino and Jay na magbatian kasi nasa showbiz industry nga sila. Sabi ko nga po, kailangan ng pakikisama, 'di ba? Every time na nakikisalamuha si Paula Avellino sa kanyang mga co-actress and co-actor. Kahit na sabihing plastikan lang mga kakimpaw, 'di ba? Importante po yung nakikisama at nakikisalamuha, hindi po ba? So maraming salamat po sa komento, Ginang Leads. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Rosemary Diano. Sabi niya, Miss Dries, ang daming nagtatanong kay Pau kung nasaan si Kim Chu. Sabi niya nasa Showtime daw. Ang sabi ng nagtanong, Sunday ngayon. Hindi ko alam, Miss Dries, nandun naman ang Villies Bingo Plus, Julie's Bake Shop at Chowking, pero ewan ko bakit hindi kinuha si Kim. Could be here TF na malaki, pero marami namang mga sikat na artista like Ding Dong, Marian, Coco Martin at Alden Richards. Siguro ayaw niya kasi nakakapagod at mainit pa, matagal kasi silang makarating mismo doon sa venue ng competition at mabagal takbo ng float, may mga street dancing kasi sa una-una. Alam mo, Mr. ang daming naghahanap kay Paulo. Tinatawag pangalan niya at grabe yung mga sigaw. Tapos may nag-cheer pa na group doon na Kim Chu, ang sarap ng ngiti nila. Then bawat float, may mga microphone sila, kasama nila yung nagsasalita na banggit ang sugal at Bingo Plus. Pati si Kim Chu na kasama daw nila binanggit din. Magkadugtong na talaga si Paulo at Kim kasi kung hindi makitang isa, hahanapin. Umuwi kagad si Pau pagkatapos ng parade. Alam mo naman, naiwan si Kim sa Maynila. Si Kim maski taga Cebu yan, hindi yan siya pumupunta pag sinulog. Last year lang siya pumunta kasi siya ang sumakay sa Julie's Bake Shop, or baka naman pumunta hindi lang every year. May business siya pero hindi rin niya pinuntahan kasi alam mo, Miss Ders, pag sinulog kasi ang daming tao, millions talaga ang dumadalo dyan, ang dami ring foreigners, nakakapagod siya. Lalo na pag mainit ang panahon at ang haba-haba pa ng lalakaran. Kaya ako, Miss Ders, kahit taga Cebu ako, hindi rin ako pumupunta sa Cebu City para lang manood ng sinulog. Honestly, pag pumunta ka, maiipit ka lang doon at mapapagod. Maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano. Taga Cebu lang din po pala kayo at malapit lang kayo, no? Pero tama po yung ginawa ninyo kasi sobrang init daw po kahapon. And alam nyo naman po, pag mainit, marami pong nahi-heat stroke, 'di ba?
Kaya tama na po yung sa bahay lang muna kayo at magpahinga and syempre magantay ng update kay Kim and Paolo. So maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano. God bless po and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa gabing ito or sa hapong ito. At unahin na nga natin pag-usapan itong pagbati po ni Chinita Princess sa kanyang pamangkin na si Rain. So birthday pala ngayon nitong si Rain mga kakimpaw. So sabi nga ni Kim Chu, happiest birthday to our Dalagita, Rainy, Low You Curly. Sabi pa niya sa isang post, we love you Rainy, our dearest matcha girly. So makikita nga dito kasama ni Kim Chu, syempre si Twinkle, yung ama ni Rain, yan po, nagbonding sila together. So, siguro latest naman to mga kakimpo na nagbonding sila together. So, malapit na pamangkin din kasi itong si Rain kay Chinita Princess and syempre, kamukha din po siya ni Kim Cho. Sana nga po sumunod din sa yapak ni Chinita Princess itong si Rain kasi maganda and syempre may talento yan for sure. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang pag-appear ni Chinita Princess nga dito sa It's Showtime kanina. Suot ang color yellow na dress at makikita nga dito mga kakimpaw na masaya si Chinita Princess. Pero marami ding nakapansin mga kakimpaw na magtupo ang mata ni Kim Cho dito. Ayan, ipapakita ko na lamang po sa mga screen po ninyo na tila baga kakagaling lang sa pag-iyak. Although pinapakita niyang siya'y masaya, 'di ba, sa harap ng camera, pero yung lungkot ng mata niya hindi po maitatago yan na kahit nakangiti, hindi magsisinungaling ang mata. Kaya naman nag-alala na naman po ang mga fanay na baka kung anong problema na naman daw ang kanyang pinagdadaanan. Kung sa usaping pag-ibig ba raw or sa pamilya. Sa usaping pag-ibig po, tingin ko wala namang problema kay Paolo Avellino mga kakimpaw Siguro parte pa din ito ng family problem na kung saan until now hindi pa din maayos ang sigalot nila ni Ate Lakam. Marahil lagi niyang iniiyakan yon. Wala kasi din si Paula Avellino kahapon, di ba? Sa Manila para maalalayan sana siya. Kaya marahil, hinayaan lang niyang dumalo yung mga luha sa kanyang mga mata kasi kung andyan si Paulo, hindi niya ito hahayaang mangyari. Tsaka mas mainam na din mga kakimpaw na iniiyak yung sama ng loob and syempre yung lungkot. 'Di ba? Kahit papaano mga kimpaw ay naiibsa natin yung sakit, yung kalungkutan na yun matapos nating umiyak, hindi po ba? Pero sana okay lang si Chinita Princess. Sana magtulang yung mata niya, sana kakagising niya lang mga kakimpaw at hindi siya umiyak. Pero talagang dito mga kakimpaw, ang laki talaga ng eye bag niya. Pansin niyo yan mga kakimpaw na kahit naka-concealer siya, talagang mababakas at mababanaag po ninyo yoong eye bag diyaan. Ayan po, ang laki po mga kakimpaw, 'di ba? At kahit tumatawa po siya, yung mata niya parang ang lungkot-lungkot lang. Naku, kung ano man yan, Chinita Princess, yung problemang pinagdadaanan mo, meron man or wala, sana ay maayos na ito. Dahil hindi kami sanay na nakikita kang ganyan, 'di ba, na may lungkot sa iyong mga mata. And payo ko lang kay Chinita Princess, sana hindi siya magpaka-stress kasi alam naman natin pag stress ang isang tao, lahat magiging komplikado, lahat maapektuhan, 'di ba? Yung kalusugan, lahat. Kaya sana mga kimpaw ay wag siyang magpaka-stress at maging masaya lang sa araw-araw. So kayo ba mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.